Yung order ko last month, dalawa lang. And then ngayon, 8 na siya. Naging 8 na yung order niya. So, ang increase nun, ang pagbabago, 300% nag-increase yung orders natin. So, eto yun, ipapakita ko sa inyo kung bakit siya nag-increase. At eto yung reason kung bakit kailangan yung i-monitor yung ads nyo or mga campaign nyo, lalo na sa mga nagpapatakbo nyo ng ads. So, may matututunan kayo dito. Pakita ko sa inyo. So, ito yun. So, last month, itong campaign na to, yung pangalawang campaign, nakapag-produce lang ng 2 order. Ngayong month, nakapag-produce siya ng 8 orders. So, basically, 300% yung increase niya. And then last month, ito naman yung campaign na to, nakapag-produce ng 13 na order. And then ngayong month, 3 lang yung na-produce niya. So, yun, ito yung reason kung bakit kailangan yung i-monitor yung mga campaign nyo. So, ito yan. Sabi ko, minonitor ko yung campaign na to, chinecheck ko yung cost per order niya. Last month, naka 1,900 plus yung cost per order. So, ibig sabihin, sa kada order na puproduce ko, 1,900 yung ginagastos ko para makapag-produce ng isang order. And then ngayon, nakita ko yung cost per order niya. So, yung opportunity, bumaba yung cost per order niya. Ibig sabihin, gumaganda yung performance niya. So, kung nakita ko yung metric na to, ang ginawa ko, nag-increase ako ng budget this month. So, nag-increase ako ng budget. Ang total na ginastos ko ngayong month ay 9,800 plus. And then, compared to last month na 3,969. Ibig sabihin, kaya kailangan yung i-monitor yung mga campaign nyo kasi nung nakita ko yung opportunity na bumababa yung cost per order ko at umaangat yung created ko, inangat ko yung budget. That's why umangat rin yung changes sa amount spent. Pero umangat rin yung order created ko. So ito naman yung reason kung bakit yung campaign na to, yung campaign na to, ibinaba ko yung amount spent, yung ginagastos ko sa campaign na yan. Kasi nakitaan ko siya na yung cost per order natin sa campaign na to, tumataas siya. So ibig sabihin, yung campaign may changes siya. So bumababa yung hatak ng order niya. Bumababa rin yung tumataas rin yung cost per order niya. Bumababa yung order niya, tumataas yung cost per order niya. So yung amount, yung ginagastos ko dyan, ibinaba ko rin para temporarily mag-decrease yung spend ko. So yung pinaka-summary dito, etong campaign na to, nakitaan ko ng magandang resulta, tinaas ko yung budget, tumaas yung order. Yung campaign na to, nakitaan ko ng bad performance, ibinaba ko yung amount spent, yung budget, para tapos yung cost per order umaangat din kaya binaba ko yung budget. Yun lang. So yun yung reason. Pero yan yung pinaka-campaign level. Meron pa yung ad sets, meron pa yung mga ads. So yun yung pinaka-explanation. Ngayon, yun yung ibig kong sabihin na kailangan yung i-monitor yung mga campaign nyo para makita nyo kung ano yung babudgetan nyo, saan kayong campaign mag-allocate, at para hindi kayo gumastos ng malaki at sayang naman kung yung yung hindi nagpe-perform na campaign yung binabudgetan nyo. Sayang naman yun. So yun lang. So in case ang pinaka pwede nyo mapulot dito, i-monitor yung campaign. Kapag maganda yung performance ng campaign, iangat nyo yung budget. Kapag hindi maganda yung performance ng campaign, ibaba nyo yung budget. Kapag hindi maganda yung performance ng campaign, i-check nyo yung ad set. I-check nyo yung ads na meron doon, yung mga creatives nyo, baka kailangan nyo ng baguhin. Baka fatigue na yon, something like that, and so on and so forth. So yun lang. In case may mga questions kayo, i-check ko sa comment kung may questions kayo at subukan ko kayong tulungan. Yun lang guys. Thank you.